Ang Department of Transportation, DOTR, ay nagsusumikap na kumpletuhin ang pinal na disenyo ng engineering para sa Metro Rail Transit Line 4, MRT4 dahil target nito ang unang quarter ng susunod na taon bilang pagsisimula ng konstruksyon ng sistema ng tren. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Sinabi ni Transportation Secretary Jamie Bautista, sa sideline ng isang event sa Pasay City noong Huwebes sa mga mamamahayag na nakuha na ang pondo para sa railway project. Nauna nang ipinahayag ng DOTR ang pangangailangang makuha ang kinakailangang financing para sa proyektong pang-imprastruktura. Ang Asian Development Bank, ADB, ay nagpapalawak ng $1 billion. Ang proyekto ng MRT4 ay may inisyal na halaga ng proyekto na 58.92 bilyon pesos ngunit ito ay tinatayang tataas dahil sa muling pagdidisenyo. Ang Departamento ng Transportasyon ay bumalik sa drawing board matapos malaman na ang orihinal na plano, na kung saan ay ang pagtatayo ng isang monorail, ay hindi sapat upang mapaunlakan ang inaasahang paglaki ng dami ng pasahero. Sa halip, isang conventional railways na may mas malaking kapasidad ang itatayo para makapaglingkod sa mas maraming commuter. Ang MRT4 ay isang 13.4 kilometrong elevated railway mass transit system. Ito ay idinisenyo upang magkaroon ng 10 istasyon na nag-uugnay sa Taytay, Rizal, sa Ortigas Central Business District. Idinisenyo din ito upang magkaroon ng pinagsamang mga terminal para sa mga bus at jeepney. Noong nakaraang taon, nilagdaan ng DOTR ang isang shadow operator contract para sa MRT4 kasama ang Australian Rail Consultancy Company na Ricardo Rail Australia Proprietary Limited. Ang Ricardo Rail, sa ilalim ng kontratang ito, ay inatasan sa pagtukoy at pagbuo ng mga kinakailangan sa pagpapatakbo at pagpapanatili para sa proyekto ng RILES. Noong 2021, pinirmahan ng Department of Transportasyon ang isang kontrata sa engineering at arkitektura sa IDOM Consulting Engineering ng Spain, Architecture SA. Ito ang kumpanya sa likod ng disenyo ng mga urban railway sa Bogota, Dublin at Hanoi. Samantala, sinabi ni Bautista na nakahanda din sila para buksan ang 12 istasyon ng MRT7, ang bahaging nag-uugnay sa North Avenue hanggang Quirino Station, sa susunod na taon. Sa kabuuan, ang 22 kilometrong railway project ay mayroong 14 na istasyon. Ito ay Quezon North Avenue Joint Station, Quezon Memorial Circle, University Avenue, Tandang Sora, Don Antonio, Batasan, Manggahan, Doña Carmen, Regalado, Mindanao Avenue, Quirino, Sacred Heart, Tala at San Jose del Monte. Ang buong MRT7 ay target na matapos sa 2027. Samantala, pinangunahan ni Pangulong Marcos ngayong Biyernes ang inaugurasyon ng Light Rail Transit Line 1, LRT1 Cavite Extension Project Phase 1, na minarkahan ang isang makabuluhang milestone sa modernisasyon ng sistema ng transportasyon sa Pilipinas. Sa kanyang talumpati, kinilala ni Pangulong Marcos ang kanyang ama, si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa pagpapasimulan ng pagtatayo ng unang sistema ng urban rail transit sa Metro Manila. Ang paunang pagsisikap na ito sa huli ay lumago sa mas malaking sistema ng rail transit na nagsisilbi sa National Capital Region, kabilang ang L1CE. Ang Pangulo ay nagpahayag din ng pasasalamat para sa kanyang mga nauna, na kinikilala ang kanilang mga pagsisikap sa pagsulong ng proyekto ng L1CE.
Sinasaklaw ng Phase 1 ng L1C ang unang 5 istasyon, Redemptor Station, Manila International Airport Road, Parañaque Integrated Terminal Exchange, TITX, Ninoy Aquino Avenue, at Dr. Santos, dating Sucot. Ang proyekto, na nakatakdang maging operational simula sa Sabado, November 16, ay inaasahang magsisilbi ng karagdagang 80,000 pasahero araw-araw, inaasahang mababawasan ang oras ng paglalakbay sa pagitan ng Baclaran, Pasay City at Bacoor, Cavite, mula sa 1 oras at 10 minuto hanggang 25 minuto lamang. Sa pamamagitan ng paglilingkod sa mga commuter sa Metro Manila, Cavite, mga karatig na lugar, ang buong proyekto ay lumilikha ng mas maayos, mas maaasahang paraan ng transportasyon. Ang proyekto ay inaasahang makakatanggap din ng karagdagang 300,000 araw-araw na pasahero sa unang taon ng buong operasyon at maibsan ang kondisyon ng trapiko sa mga lungsod ng Parañaque, Las Piñas, at Bacoor, Cavite. Ang Light Rail Transit LRT1 Cavite Extension Project ay nakamit ang completion rate na mahigit 60% sa ilalim ng Duterte administration. Pinagtibay din ni Marcos ang pangako ng pamahalaan sa isang maayos at moderno na sistema ng pampublikong transportasyon ay magpapatuloy, na may mga karagdagang proyekto sa Riles tulad ng MRT7 at North-South Commuter Railway.